Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron na akong gustong i-share sa inyo about dito sa ating SSS. Halimbawa guys, nakalimutan nyo yung username at password nyo dito sa online account ninyo sa my.sss. Ituturo ko sa inyo kung paano natin siya ma-recover via online. Make sure lang guys na active pa yung nakaregister na mobile number or email dito sa ating SSS account. Una guys, punta tayo sa ating browser, then i-type natin sss.gov.ph. Ito yung official website ng SSS. Then, dyan sa bandang baba, hanapin natin yung create a my.sss account or login. Then, click natin yung login. Since hindi na natin alam yung user ID saka yung password natin dito guys, i-click natin tong forgot password. Then, piliin natin tong member. Ang pag-recover ng account, meron tayong dalawang paraan, multi-factor authentication or security questions. Kung alam pa natin yung security questions dati na inansera natin dito sa paggawa ng my.sss account natin, so i-click natin tong security questions. Pero kung hindi na natin maalala or nakalimutan na natin guys, so i-select natin multi-factor authentication. Dito guys sa multi-factor authentication, kailangan active yung ating mobile number na nakaregister dito sa SSS. So click natin to. Then click natin yung next. Kailangan i-enter natin yung CRN or kung wala pa tayong UMID card, pwede naman guys i-enter natin yung SS number natin. Then after that, click natin itong proceed. So i-select natin ito guys yung choose authentication. Then i-select natin itong one-time PIN through SMS. Kaya sabi ko sa inyo kanina na kailangan active pa yung mobile number na nakaregister dito sa ating SSS. Kasi doon isi-send niya yung OTP. So click natin yan. Ayan, so makakatanggap tayo ng OTP dun sa ating mobile number. And guys, ito na yung OTP. So, enter natin dito sa enter one-time PIN. Then, click natin yung proceed. Password nomination, please enter your new password and confirm password. Yung user ID natin, halimbawa hindi na natin maalala guys, so pwede natin makuha, ito yung ating user ID number. So, mag-create tayo guys ng new password, then confirm new password. So, itong guide natin guys para mapag-create ng password. The password length is 8 to 20 characters. Hindi siya bababa ng 8 characters. Then, hindi naman siya lalagpas ng 20 characters. And must be contain at least one lowercase. Ito siya guys. Ibig sabihin ng lowercase letter is small letter. Then, one capital letter. Then, one number. Then, one special character. Yung special character guys, ang example nito yung dollar sign, number sign, asterisk. Yun po yung example ng special character. So, mag-create tayo guys. So, madali naman yung makita guys kung ina-accept ni SSS yung in-enter nyo na password. Kasi may nakalagay dito na check. Then, click natin yung submit. So, sabi dito, are you sure you are about to change your password? Then, click natin yung yes. Ayan, your password has been updated successfully. You may now log in your account. So, ilagin natin yung ating account guys. Punta tayo sa login. Then, click natin yung login. So, antayin natin yung OTP guys na isi-send ni SSS. So, tuwing maglalagin tayo dito sa ating account, dito sa my.sss, so required na na-enter natin yung OTP na isi-send dun sa ating mobile number. Ito yung bagong feature ni SSS para maging secured yung ating account. Para hindi basta-basta ma-open ng kahit sino yung ating account sa my.sss. Kasi kailangan i-enter mo yung OTP na isi-send ni SSS dun sa mobile number natin. Kung hindi na-active yung mobile number nyo naka-register dito sa SSS, pwede kayo magpa-update ng contact information sa any branch ng SSS na malapit sa inyo. Then, click natin yung login. And guys, na-recover na natin yung ating account sa my.sss. So, ganun lang yung gawin natin kung halimbawa nakalimutan na natin yung ating user ID or password dito sa my.sss account natin. Sana guys nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.